There was a moment when each of us chose to be UMC. We found a home in a local church, a place to share, pray, serve, learn, and grow. Our story joined with others and became part of a global connection. Together, we are making a difference. We see it in a congregation that is rebuilding their community after a natural disaster. We see it in the smiles of people who are searching for meaning and found it in the sanctuary of a United Methodist Church. We see it in a missionary dedicating her life to serving, supporting, and loving people others may forget. We see it in the millions of hearts that have been warmed in our Bible studies and vacation Bible schools. We see it in people tirelessly challenging the status quo and taking a stand for what's right. We see it in local churches who build trust and partnerships by nurturing faith, filling bellies, and providing care. Together, we are transforming the world. We are present in more than 100 countries, speaking many languages and representing diverse cultures. But our 43,000 local congregations all share a Wesleyan mission and ministry, a rich history, a dedication to service and outreach, and a passion for following Jesus through worship, prayer, and the study of Scripture. And together, more than 12 million members strong, we are the people of God called United Methodist. We are the church together. Let's continue to be UMC.
Hebrews chapter 13, verse 1 to 8. Keep on loving each other as brothers and sisters. Don't forget to show hospitality to strangers, for some who have done this have entertained angels without realizing it. Remember those in prison as if you were there yourself. Remember also those being mistreated as if you felt their pain in your own bodies. Give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Jesus Christ is the same yesterday and forever. Hebrews chapter 13, verse 15 to 16. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Hebrews chapter 13, verse 15 to 16. This is the word of the Lord for His people. Amen. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Luke chapter 14, verse 1 to verse 7 to 14. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pangdangal, kaya't sinabi niya ang mga talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilalas kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap.
mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Luke chapter 14 verse 1 and verse 7 to 14. Ito ang salita ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga anak. Amen. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninindim ang akbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siyang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niyang hangganan. At gaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di ba unawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung last na
mensahe na aking ibabahagi sa inyo bilang inyong tagapagsalita sa online worship na ito ng BEA for the month of August. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos, sa BEA Bishop Office, at gayon din sa inyo na mga tagapakinig at tagapanood ng online worship na ito. Salamat sa Panginoon sa oras at panahon na tayo ay sama-sama sa online worship at ministry na ito. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Patuloy nawa o Diyos na kami ay bigyan niyo ng wisdom at wide understanding sa bawat sandali at panahon na mangungusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahe. Kaya nga't sa sandaling ito na minsan pa ay mangungusap at magsasalita ka para sa amin, nagpapakumbaba po kaming humihingi at kumikilala na lubusan lang namin maiintindihan ng inyong salita na ito sa pamamagitan din ng karunungan, tulong at gabay na manggagaling sa inyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung ikaw po ay inimbitahan na dumalo sa isang handaan or kainan, saan niyo ho gustong umupo? Kadalasan, ang gusto nating nauupuan ay sa unahan dahil we want to be first and serve first. We want to be recognized. Gusto nating mas angat at mas special yung treatment sa atin kaysa sa iba. Sa teksto po natin sa umagang ito, tinalakay ni Jesus ang tungkol sa pagkapantay-pantay sa kaharian. At dito sa Gospel of Luke ay very interesting po yung pag-present ni Luke kay Jesus na mayroon siyang isang strong interest tungkol sa kainan. Sa Luke ay marami pong mga references patungkol sa kainan, sa handaan, sa salo-salo, sa lamesa, kung ikukumpara natin sa ibang Gospels. At dito nga po sa teksto natin, makikita natin na nasa isang handaan o kainan kasama ang malaking grupo ng mga tao. At gaya ng kanyang nakaugalian, ang ating Panginoong Hesus ay nagturo habang ang lahat ay kumakain. Kasi si Jesus, mga kapatid, mas interesado siya sa mga tao sa lamesa o kainan kaysa sa isiniserve na pagkain. Kabaliktaran ito sa atin kasi interesado tayo sa pagkain at andun yung attention natin kung tayo ay nasa hapagkainan. Mas importante yung kakainin natin or handa kaysa sa mga tao sa nakasama natin sa lamesa. Now, sa pagtuturo ni Jesus at the table, hindi siya nagtuturo tungkol sa tuntunin or magandang asal sa lamesa or kainan, kundi minsan ay ipinaliwanag niya ang kaibahan ng mga tuntunin sa kaharian ng Diyos. Para maintindihan natin kung gaano katindi ang turo niyang ito para sa mga taong nagsalo-salo sa bahay ng lider ng Pariseo, kinakailangan nating alalahanin, mga kapatid, ang sistemang panlipunan or social system during that time. Ang Jewish Palestine, na kung saan tumira si Jesus, mga kapatid, ay bahagi ng Roman Empire at pinamumunuan ng Roman class structure.
na kung saan ang birth, wealth, position, and citizenship ang nagtatakda ng katayuan or estado ng buhay mo sa society. Ang pundasyon ng Roman class structure ay patronage o pagtangkilik, isang masalimuot na sistema ng mga donors or contributors at sa mga kliyente or customer nila. Pabor ang kalakaran sa ganitong sistema. At kung mas marami ang utang na loob sa iyo dahil sa mga pabor na ibinibigay mo, ay mas mataas ang pagkilala at katayuan mo sa society. Sa ibang banda, ang iyong katayuan sa society ay apektado kung wala kang utang na loob. Sobrang nakakahiya kung wala kang utang na loob. Kung hindi mo masuklian or mapalitan o matugunan yung pabor na hinihingi na nagbigay sa inyo ng pabor. Pero si Jesus, mga kapatid, ay may ibang kaisipan o idea kung papaano gumana o mag-work ang mga bagay-bagay. Habang pinagmamasdan niya ang mga bisita sa bahay ng Pariseo na nag-aagawan ng lugar na mauupuan sa kainan, sinamantala ni Jesus ang pagkakataon na magturo ng dalawang bagay. Una po, pinansin niya ang mga bisita at pinaalalahanan o pinagsabihan niya sila tungkol sa payo na matatagpuan sa Proverbs chapter 25 verse 6. Huwag kang magmataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa inyong, halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Bagamat ito ay praktikal na payong panglipunan, mga kapatid, ito ay nagdadala ng isang paalaala na ang mga taong nasa kainan o handaan ay para sa Diyos at hindi para sa Rome. Ipinagdidiinan ni Jesus ang kanilang identity as children of Israel. Isang identity na nabura o naglaho dahil sa pagyakap sa kaugalian at pag-uugali ng mga taga-Roma. Ang Roman practice of self-promotion ay taliwas sa katuruan ng mga naunang propeta na naghihikayat ng buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Micah chapter 6 verse 8. Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 11, sinulat ni San Pablo ang ganito: huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhot at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ni Jesus sa mga bisita sa handaan na imbis na maghanap ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili, ay ilaan at maglaan
sana sila ng panahon at oras at lakas na makapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Instead of seeking glory for yourself, Jesus said, spend your time and energy giving glory to God. Pangalawa, habang ninanamnam ng mga bisita ang turo at kaisipan na ibinigay ni Jesus sa kanila, ay ibinaling ni Jesus ang kanyang atensyon sa nag-invite sa kanya, ang isang pinuno ng Pariseyo. Pagkatapos na malaman natin ang social custom noong panahong iyon at ang pagkilala ng isang kagalang-galang na Pariseyo, ay dapat ang kanyang in-invite ay ang kapwa niya kagalang-galang, nakakapagtaka po kung bakit in-invite si Jesus. Nakakapagtaka kung bakit nandun si Jesus sa bahay at handaan ng isang leader ng Pariseyo. Palagay na natin mga kapatid na hindi lahat ng Pariseyo ay kalaban ni Jesus. Sa totoo lang, ilan sa kanila ay nagbabala kay Jesus na hinahanap siya ni Herodes para patayin. Siguro at posible na inimbitahan si Jesus sa handaang iyon para lamang manmanan uli ng mga Pariseyo kung meron siyang lalabagin muli na Sabbath rules. Pero posible din mga kapatid na itinuturing ng Pariseyo na nag-imbita kay Jesus na magka-level lang sila. Na pinakita ni Jesus ang labis na pagkaunawa sa kasulatan at naging epektibo siya na tagapagturo sa synagogue tuwing siya ay naglalakbay at pumupunta doon. Well, mga kapatid, anuman ang nag-uugnay sa kanila between Jesus and the Pharisee who invited him, hindi pinalampas ni Jesus na pagsabihan tungkol sa tuntunin na magandang asal sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa leader ng Pariseyo na nag-invite sa kanya, kapag naghanda ka ng salo-salo, huwag iyong mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, or mayayamang kapitbahay ang dapat mong anyayahan. Dahil aanyayahan ka rin nila at gayon masusuklian nila ang iyong ginagawa. Para bagang sinasabi ni Jesus sa kanya, mga kapatid, hey Brad, maling tao naman ang iyong in-invite. Dahil ang mga inimbata mo ay mga kamag-anak mo, kaibigan mo, yung mga taong kakampi mo, o mga taong nagsusulong sa iyong status or katayuan sa buhay, wala kang pinagkaiba sa mga bisita mo na nag-aagawan ng magandang pwesto sa upuan, sa kainan. Pinagsusumikapan mong mapaligiran ka ng mga taong kakilala or close sa iyo para magmukha kang mabuti at mabait sa iba, samantalang hindi mo pinapansin yung mga taong dapat na matikman at maranasan ang iyong mabuting pakikitungo or hospitality. Well, sa kaugalian din ng mga Pilipino, kung may handaan or kasalan, napapansin ho natin, di ba, na kung sino yung mayroong magagandang damit at may posisyon sa society o sa gobyerno, sila po yung mas ini-entertain ng host. No? Okay. Pero yung mga kapitbahay na hindi nakabihis or yung ordinary people around them or bisita, na especially yung mga hindi nila kilala, sasabihin mag-a-announce pa, mamaya na po, second batch na po, yung iba, unahin ho muna natin yung mga ninong-ninang, bisita, etc.
O kaya kung minsan, kung merong nakaupo sa uupaan ng mga bisita, sasabihin natin, o sinasabi nila, doon ho muna kayo, dyan po, uupo yung mga special guests, yung mga ganun po. Well, mga kapatid, kinilala ni Jesus na yung mga bisita or guests ay yung nag-imbita or host ay parehas silang social climbers. Mga taong nagpapapansin, mga taong mapagsamantala at ambisyoso. At hinihikayat ni Jesus na sila ay kung papaano maging tunay at totoong mapagbigay. Kung papaano ang tunay at mabuting pakikitungo sa kapwa. At ito ay yung walang hinihintay na kapalit. Ang turo ni Jesus, mga kapatid, ay ibahin or baliktarin natin ang nakasanayan. Panahon na napalitan natin ang ating pag-uugali at pagtrato sa kapwa. Panahon na itapon ang ating old guest list at palitan na ng bagong listahan. Mula sa listahan ng mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kakampi, tungo sa listahan ng mga pangalan ng mga taong hindi imbitado, pangalan ng mga taong hindi kaya at walang kakayahang suklian ang pabor na ibibigay natin sa kanila. Panahon na, mga kapatid, na itapon yung lumang sarili, yung lumang pag-uugali na nagpro-promote sa sarili, na nagpapapogi at nagpapaganda sa imahe or self-image. At ma-realize or mapagtanto sana natin na lahat tayo ay equal or pare-parehas lang na nangangailangan ng grace at mercy ng Diyos or yung biyaya at awa ng Diyos. Amen? At kung mapagtanto at kinilala natin, mga kapatid, na pare-pareho lang tayo na nangangailangan ng biyaya ng Diyos, papaano natin maatim at magpatuloy na makibahagi sa isang sistema na mas pinapahalagahan natin ang iba at mas kakaunti ang pagpapahalagan natin sa iba. As citizens of the kingdom, my friends, if we realize and believe that we are in equal need of grace, how can we continue to participate in a system that places more value on some people and less value on others? Mga kapatid, ang pagtrato natin sa mga may hirap, sa mga may sakit, sa mga may kapansanan, sa ngayon ay patuloy na nagbibigay ng harang or barrier between us and them, between the poor and the rich, between the beautiful and ugly, between the educated and uneducated, so on and so forth. Mga kapatid, ang mabuti at pantay nating pagtrato sa iba ay ang unang hakbang tungo sa pagkapantay-pantay. At sama-sama nating pagiging tagapagmana sa pamilya ng Diyos. At ito ang misyon at gustong mangyari at maisakatuparan ng ating Panginoong Hesus. Lagi nating tandaan, mga kapatid, na sumaatin ang ating Panginoong Hesus para magkaroon ng patas at parehong pagkakataon. Ang mga may kaya at walang kaya, ang mga meron at mga walang wala, ang mga may magandang kalusugan o may karamdaman, dahil ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Gusto ng Diyos na maintindihan natin ang ating mga hangarin at kagustuhan na kunin o makamit ang pansariling katanyagan, kapakanan at good self-image ay hindi nagpapakita ng pakikibahagi sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ang tama at totoong kapakumbabaan, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng tamang pananaw sa buhay. Kaya, mga kapatid, ang paanyaya at hamon sa bawat isa sa atin ay pag-isipan nating mabuti
ito. Gaano kadalas nating nagpapapansin sa mga ginagawa natin sa Diyos, sa ating hangaring matuwid at mas mabuti tayo kaysa sa iba? Kung ganyan, wala tayong ipinagkaiba mga kapatid sa mga guest at host sa ating teksto sa umagang ito. Mga kapatid, hindi natin kailangang magmukhang matuwid o mabuti sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa. Matagal na tayong itinuring ng Diyos na matuwid at mabuti sa Kanya at sa Kanyang harapan sa pamamagitan ng ating faith, ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na namatay at muling nabuhay. O maaring namang pinagsusumikapan nating patunayan sa iba na tayo ay mabuting Kristiyano sa pamamagitan ng paggawa at pagkamit ng marami pang accomplishment. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi na natin kailangan magyabang. Hindi na natin kailangang magyabang pa sa iba na tayo ay matuwid at mabuti. Dahil sa lahat at sa huli, yung pananaw ng Diyos o opinion ng Diyos pa rin ang mananaig. At mas mahalaga, at alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang nasa isip natin at nasa puso natin. Nasa kabila ng ating maraming pagkukulang at kahinaan, at hindi natin naabot ang katwiran ng Diyos. Mga kapatid, the good news is, God still loves us. Mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Ang sino mang nagbigay ng imbitasyon ang siyang may final sa katayuan ng mga guests o bisita. At sa ating pagtanggap sa paanyaya ni Kristo na samahan siya sa lamesa sa kaharian ng Diyos, aminin at kilalanin natin na imbitado tayo, na nandun tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos, kaya hindi natin pwedeng sabihin at ituring na tayo ay mas mabuti kaysa sa iba, na tayo ay mas matuwid kaysa sa iba. Sa kabilang banda, mga kapatid, ang pagturing natin sa ating sarili na mababa at hindi karapat-dapat, na siya namang dapat nating gawin kung tayo ay magiging tapat at totoo. Hinahayaan tayong tumugon na may kagalakan kay Jesus na ating host, na nag-imbita sa atin, at tatapikin tayo sa ating balikat at sasabihin sa atin, "Oh, ano ang ginagawa mo dyan? Halika dito at tabihan mo ako." God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Mahal na mahal ko kayong lahat. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na siyang pinagmulan ng buhay at lahat ng buhay, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa mga sandaling ito, sa walang sawang biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin na walang bayad. Salamat po sa aming patuloy na buhay, hininga, kalakasan at kalusugan. Salamat po, O Diyos, sa patuloy niyong pagtugon sa aming mga pangangailangan sa araw-araw para kami ay patuloy na mabuhay sa mundong ito. Maraming salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus.
Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na pagyakap at pagkalinga sa amin sa bawat oras, araw at sa lahat ng panahon ng aming buhay. Napakabuti mo talaga, O Diyos, at karapat dapat kang pasalamatan at papurihan. Panginoon, minsan pa ay ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga worries, mga concerns at mga needs sa mga sandaling ito. Alam namin, O Diyos, na kilala mo at alam mo ang aming mga kalagayan, aming mga problema, ang aming mga pangangailangan. Kami, O Diyos, ay lubos na nagtitiwala na kaya mong ayusin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at kayamanan, na walang mahirap sa inyo, Panginoon. Walang bagay na hindi mo kayang ipagkaloob sa amin, dahil posible lahat para sa iyo. Panginoon, minsan pa ako'y nagpapakumbaba na nananalangin para sa mga kapatid na kasama sa online worship na ito. San man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan sa ngayon, patuloy nawa, O Diyos, na kayo po ang mag-ingat, magpala, tumulong, at mag-guide sa kanila sa lahat ng kanilang mga gawain, sa kanilang mga responsibilidad, sa kanilang mga trabaho, negosyo, o hanap buhay. At patuloy nawa, O Diyos, na managana ang iyong biyaya at pagpapala para sa kanila at sa kanilang buong sambahayan. Pinagpray-pray po namin ang mga mahal namin sa buhay, lalo't higit yung mga matagal na naming hindi nakita at nakasama dahil nasa malayong lugar sila. Saan man sila naroon, Panginoong Diyos, ay patuloy na alalayan, tulungan, at ingatan sila lagi. Yung mga kapatid namin sa pananampalataya, saan man sila naroon din, ay patuloy nawa na kayo na po ang pahala sa kanila. Patuloy nawa na kayo din po ang pagpala, tumulong, gumabay, at umalalay sa kanila. Pinapanalangin ko, Panginoong Diyos, bawat isa sa mga kapatid na patuloy nawa na mag-alab pa ang kanilang pag-ibig, kanilang pagmamahal at paglilingkod sa inyo, na patuloy pa na lumalim at lumawak ang kanilang pagkakilala sa inyo, at patuloy pa, Panginoong Diyos, na tumibay ang kanilang pananalig, nanampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sa mga may karamdaman, haplusin niyo po ang kanilang mga sakit at mga kahinaan sa lupang katok, para sila ay guminhawa sa mga nangangailangan, pera, trabaho, o ano paman na basic needs nila, Panginoong Diyos, ay ipagkaloob mo sa lalong madaling panahon para magiging masaya sila. Sa mga nabibigatan, sa mga may problema, kapahingahan
kagaanan ng puso at damdamin sa mga may matinding pangangailangan, ay patuloy na makasumpong sila sa kanilang pagkatok at paghingi sa inyo, O Diyos. Panginoong Diyos, hindi po namin mabilang yung mga ginagawang kabutihan at ibinibigay na blessing sa amin. At patuloy po naming kinikilala at kilalanin ng lahat ng nasa amin ay galing sa iyo at kami mga katiwala mo lamang. At naway tulungan niyo kami na maging tapat at mabuti niyong katiwala. Pang sa ganun, Panginoon, ay patuloy na kayo po ay maging masaya at nagagalak sa buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy po na tulungan nyo kami na lubos na ialay at ipagkatiwala ang aming mga buhay sa inyo upang sa ganun, Panginoon, sa pamamagitan ng bawat isa sa amin ay maganap at mangyari ang iyong kalooban. Ito po ang aming dakilang pasasalamat at mapagpakumbabang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming best friend forever, ang aming best doctor, at ang lahat sa buhay namin. Amen. Ang pag-ibig nawa ng ating Diyos Ama, at ang paglalambing ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, at ang patuloy na presensya ng Banal na Espiritu, ang siya nawang magbigay ng tuwa sa inyong mga puso at magbigay ng kapayapaan sa inyong kaluluwa sa araw na ito at sa lahat ng mga araw na darating. Amen.